We are seriously considering our country will be great. Sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm, especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala ko, kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa. Kailangan bantayan Pwede mo malaman yung sira ng kotse mo na hindi ka niloloko ng mekaniko using your own OBD2 scanner. Kahit katulad kita na hindi naman mga kandidato. Kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. Kasi sabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, huwag na nahihiya ako. Okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Meron na kami kinausap na lawyers. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yun, sila na yung tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, wag na, anuhin mo na lang yan sa retirement mo or sa kay Kitty or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko or kay Amira, yung pamangkin ko na nasa kanya. Hindi, ako po na nasa kanya. Ang sabi niya na, so ayaw mo yung pera ko, hindi mo tanggapin yung pera ko, mag-abogado na lang ako sa'yo. Pwede ba yun? Sabi ko, naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. Mag-abogado lang ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba, 80 years old na, so ayaw mo na i-agitate yung maganda, kasi mabilis, mainis. So sabi ko, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pipirma ka lang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Papatawag ka sa ganyan. Tapos sabi ko, sa mga lawyers, sabi ko, collaborating counsel daw. Sabi nila, sige, wala namang problema yan. Paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. So, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, itong January na lang na meeting, sabi ko, sabi rin ng exec ko, mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka-benepisyo. So hanggang ngayon, tumutuloy yung meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved communities kasi laging pag sentro, like Davao City, madami lang opportunities. Pero yung mga kasiklit na mga probinsya and municipalities na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng tulong. So pinaliit namin at pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa office of the Vice President. So tutuloy pa rin
yung aming mga satellite offices, nandiyan pa rin. Meron kami satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at sa Bicol region. May satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, sa Buanga City, and Cotabato City para sa farm area. Kaya tutuloy pa rin, pero konti na lang yung projects. Yung lagi kong naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga kakilala, nangangamusta. Yung iba nasa-stress pag nakikita nyo yung mga vlog sa YouTube. Nag-aalala. Tapos nag-iisip kung kamusta ako. Lagi mayroon na nangangamusta sa akin. Okay lang ako kasi lumaki naman ako sa politika. 9 years old pa lang ako, mayor na yung father ko. At tuloy-tuloy yun, hindi na tigil yun hanggang naging president siya. At kapag noon ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng ni former President Rodrigo Duterte sa akin, Tatay Digong, lagi niya sinasabi sa akin noon, ganun talaga ang politika. Tudumihan ka ng kalaban mo para magmukha siyang malinis. Sabi niya, they will always paint you black so that they will look white. So, yun talaga, paulit-ulit yan noon. Kasi ganun din yung labanan nila, gilian nila noon nung contemporary niya sa Davao City politics, former Speaker Prospero Nograles. So, kaya hindi na ako nagtaka noong ganun ang nangyayari. So,